isang respetadong manggagamot, isang mapagmahal na ina, at isang 5 taong gulang na batang dapat magdiriwang sana ng kanyang kaarawan. Pero bago sumikat ang araw, ang pamilyahan, si Dr. Henry, ang asawa niyang si Jenny, at ang kanilang anak na si Emily, ay masusumpungan ng balot-balot sa plastic, duct tape, at itinapon sa sariling garahe. Si Dr. Henry Han, kilala sa Santa Barbara bilang isang miracle healer, expert sa traditional Eastern medicine, acupuncture, at herbal remedies. Dumarayo ang mga pasyente mula iba't ibang estado. At sa loob ng klinik niya, may isang kakaibang atmosphere, tahimik, mapayapa, parang gumagaling ka pa lang sa pagpasok mo. Kasama niya sa araw-araw ang asawa niyang si Jenny Yu, isang mabait, kalmado at very organized na babae na tumutulong mag-manage ng klinik. At ang pinakamaliit nila, ang 5 taong gulang na si Emily, mahilig gumuhit, tumatawa, at paborito ang Connect 4. Isang perpektong pamilya, simple, masaya, walang kaaway. Kaya noong Marso 23, 2016, nang hindi dumating si Dr. Han sa 10 AM meeting, nagulat ang lahat. Hindi siya nalilate. Hindi siya nagpapawala ng komunikasyon. At noong tumawag sila, voicemail. Hindi normal. Hindi siya ganun. Dito na nagsimula ang kaba. Isang kaibigan ang pumunta sa bahay. Nakalagay ang 2 sasakyan sa garahe. Tahimik ang paligid. Mga ilaw, bukas. Pintuan, sarado pero hindi nakalock. Nagsyam na isa-isa sila. Dumating ang mga sheriff bandang 5:30 ng gabi. Pumasok. Tinawag ang mga pangalan. Henry, Jenny, Emily. Walang sagot. Pero pagdating sa garahe, pag-ikot nila sa unang sasakyan, may 3 katawan, nakabalot sa plastic, dikit-dikit, balot sa duct tape. Sa unang tingin pa lang, ang 3 nawawalang miyembro ng Han family. Sa taas, sa bedrooms, naroon ang tunay na eksena ng karumaldumal na krimen. Amoy bleach. May mga bote ng bleach, carpet stains, at mga damit na puno ng dugo nasa washing machine. Puno ng dugo ang mga bedsheets. Nilalabhan, pero hindi natapos dahil nag-error ang washing machine. Dito nakita ng CSI ang 22 kalibre na bala ng fragment, 3 shell casings sa balot ng katawan ni Jenny, isa pang shell casing sa kama ni Emily. At ang pinakamasakit, habang natutulog sila, isa-isa silang binaril. Si Henry sa master bedroom, si Jenny at Emily magkatabi sa bed ng bata. Sa master bedroom, may isang paper bag. Sa loob nito, isang 4 na pahina na kontrata. Pirma ni Dr. Han. Pirma ng isang taong named Pierre Hopsch. Nakangiti ang mga kaibigan ng Han pero kabado rin. Si Pierre, kilala nila. Matalino, oo, pero may kakaiba. Parang may tinatago. At nang lumabas ang kontratang iyon, naramdaman nilang mas lalong may mali. Pierre Hopsch, 25 taong gulang, nagpakitang gilas kay Dr. Han na marunong daw sa CBD science. Pero lumabas. Wala palang college degree, gumamit ng toxic chemicals, sa lab gumawa ng bogus charges, sa credit card ni Henry, nagbayad gamit account ni Henry ng escort services, at nang mahuli siya, sinabi ni Henry, Pierre is out. Pero bago maganap ang krimen, bigla niyang binanggit kay Jenny at mga kaibigan na si Pierre ay may late-stage cancer daw
at kailangan niya ng tulong, manipulation, paawa effect, kasama sa plano, at nalaman ng investigators. Nag-overnight pala si Pierre sa bahay ng Han bago ang araw ng pagpatay. Sa basurahan sa kitchen, may nakita ang mga detectives. Plastic wrap packaging, 3M duct tape packaging, parehong gamit sa pagbalot ng 3 katawan. At dahil Home Depot brand iyon, tinraced ng security. At doon nakita sa CCTV si Pierre. Bumili ng 3 malalaking roll ng plastic at duct tape. Nawawala ang phones ng Han family, pero gumagalaw pa. Papunta pa south, diretso Oceanside, lugar ni Pierre, hanggang mamatay ang phone ni Henry. Pero ang phone ni Jenny, tuloy pa rin ang pag-travel, patunay na nasa kamay ng killer. Kinabukasan, nag-surveillance ang mga pulis sa bahay ng ama ni Pierre. Oras ang binibilang. Nakita nila si Pierre at ang tatay nito nagkita sa Walmart parking lot. May iniabot na 2 malalaking duffel bags kay Pierre, go bags, passport, damit, ammunition, lahat pang takas. At bandang hating gabi, habang papasok si Pierre sa isang gas station, biglang sumulpot ang unmarked police car. At sa loob ng ilang segundo, nakaprone na siya sa kalsada, nakatutok ang baril sa ulo niya. Hindi tumanggi si Pierre, nag-wave siya ng Miranda rights. At doon nagsimula ang kanyang nakakatawang kwento. May humahabol daw sa kanya na 5 assassins, may energy device invention daw siya. Gusto daw siyang patayin ng oil companies. James Bond daw ang buhay niya. Pinalabas niyang hindi siya ang killer. Pero basta tinatanong tungkol sa Han family, umiwas. Nagdrama. May conspiracy daw, pero hindi pa rito natapos. Isang lalaki ang tumawag sa pulis. TJ Dorito, isang marijuana grower, nakakilala rin ni Pierre. May text si Pierre kay TJ, I need your help urgently. Nang magkita sila, unang sinabi ni Pierre, I'm a monster. Pinatay ko sila. Detalyado pa raw, paano niya binalot ang katawan, paano niya sinubukang ipasok sa kotse, paano hindi nagkasya, paano niya kinuha ang phone ni Henry at ang tunay na motibo. $20 million na balak niyang i-drain mula sa accounts ng pamilya. Frozen ang dugo ng investigators. Only the killer would know those details. Sa kotse ni Pierre nakita ang wallet ni Henry, credit card, SS number, phones ng pamilya, nakabalot sa aluminum foil expanded shell casing at sa trunk. Ang murder weapon with silencer, at nang lumabas ang autopsy, 14 na gunshots, 3 kay Henry, 3 kay Jenny, at pinakamalupit, 8 kay Emily. Ang batang handa na sana mag-6th birthday after 3 araw. Kinasuhan si Pierre ng 3 counts ng first-degree murder. Death penalty eligible, pero inalis ito kapalit ng bench trial. Matapos ang 5 taon, nagsimula ang paglilitis. At ayon sa prosecution, isa siyang conman na obsessed sa pera. Walang degree. Puro kwento. Puro drama. Lahat para lang magmukhang henyo at mayaman. At dahil ayaw niyang mawala ng access sa kayamanan ni Dr. Han, pinatay niya ang pamilya. Isang desisyon na bumura sa 3 inosenteng buhay. Sa likod ng bawat krimen, may kwentong pilit tinatago. Ngunit tandaan, walang lihim na hindi nabubunyag. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng mga totoong kwento ng krimen at katarungan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Hanggang sa susunod na kaso, manatiling mapanuri at mag-ingat.
Dahil ang kasamaan, minsan, nasa tabi mo lang.